So, sa blessed morning mga kapatid. At tinatanong ko nga po yung aking asawa kagabi kung siya ay magbibigay ng ilang mga salita sapagkat kaarawan niya. So, sabi niya, wag na. So, ako na lang daw po yung magsalita mga kapatid. At marahil ay kaarawan niya po sa araw na ito at kaarawan po ng aming anak kahapon. Ay nais po naming magbalik at magandog ng awit sa ating Panginoon. Okay. So bago po yan mga kapatid, nais ko lamang po na magbigay ng ilang mga salita. Tunay nga na napakaganda po ng ating napakinggan. Amen. Tayo po ay pinalaya na ng ating Panginoon. At kung ating nga pong mababasa ang mga sinabi ng Panginoon na sabi doon sa John chapter 8 verse 30 or 31 to 32, sabi po rito, "Then said Jesus to those Jews which believe on Him." So sa mga naniniwala lang sa Panginoon, "If you continue in my word, then are ye my disciples indeed." So sino man daw pong sumasampalataya sa Panginoon, John 8:31, ay mga disipulo ng ating Panginoon. Kaya nandito po tayo na naniniwala sa Panginoon. Amen? So sabi po diyan, "If you continue in my word, then ye are my disciples indeed." In verse 32, sabi rito, "And ye shall know the truth, and the truth shall make you free." Amen. Kahit nga mga kapatid, meron tayong napapanood, mga hayop, na kahit sila ay, although sila ay matagal na panahon na sila ay nakagapos, dahilan na mindset na sila mga kapatid na sila ay nakagapos, pero sandaling panahon na sila ay alisan ng tali, so naka-mindset pa rin sila. Liban na lang mga kapatid, kagaya natin na binigyan ng liwanag ng Panginoon, sinabi sa atin yung katotohanan ng kanyang salita, na tayo'y pinalaya na at kung ito'y ating sasampalatayanan, tunay na tayo malaya. Pero kung hindi po natin ito sasampalatayanan mga kapatid, kahit nandyan yung pagpapalaya ng Panginoon, then walang epekto yung kanyang ginawa sa buhay ng tao mga kapatid. Kaya marahil spiritually tayo po ay pinalaya na ng Panginoon. Amen? Pero sa literal, napakarami pa ring mga alipin, kagaya ng binanggit ng ating kapatid, na although tayo malaya na mga kapatid, pero sabi nga doon, sino mang mayroong pagkakautang, ay tila baga nagiging alipin tayo. At yun ay mabigat, dahil napakarami pa rin natin mga utang, pero tulungan nawa tayo ng Panginoon na ito ay higit pa na maisettle sa atin. Amen. At sabi nga doon sa verse 33, ay they answered him, "We be Abraham's seed." So mayroong mga nakikinig na hindi sumasampalataya sa Panginoon at nandito sila nangangatwiran. "We be Abraham's seed and were never in bondage to any man. How sayest thou?" So sa Tagalog, nasabi diyan, "Kami binhi ni Abraham at kailanmay hindi pa naging alipin ni numang tao. Paanong sinasabi mo, kayo'y magiging laya?" So, hindi maintindihan ng mga hindi sumasampalataya sa Panginoon. Pero sa kanila na sumasampalataya, malinaw po ito. And verse 34, hanggang dito lang mga kapatid. Tinagot sila ni Jesus, katotohanan sa inyo, ang bawat nagkakasala, alipin ng kasalanan. So, yan sana yung gusto kong unahin kanina bago basahin yung sino mang pinalaya ng Panginoon ay tunay na malaya na. Pero nandito, mayroon pa ring warning na kinakailangan nating maging mapagbantay at mag-ingat at tanganan at sumampalataya sa Panginoon. Amen? So, nais ko lamang patiin kayo minsan pa na isang pinagpalang umaga mga kapatid. At nais po namin na magbalik ng papuri at pasalamat sa Panginoon. Amen? So, mamaya na. Chichi. So, nais ko lang po na lahat tayo rito na naririto ay magkasama na naglilingkod sa Panginoon at pinapasalamatan natin siya. So, kaarawan po ng aking asawa sa araw na ito, mga kapatid. So, kung hindi nyo pa po nabati, batiin nyo po yung aking asawa. At kagabi nga po, mga kapatid, 12:00 na hinintay ko, hindi pa rin umaakyat. Kasi ang malimit niya pong ginagawa bago matulog, lalo na pag Sabado, ay naglalaan muna ng panahon sa Panginoon. Kaya sabi ko, mamaya ko na lang i-greet. At napakaganda na sa kanyang kaarawan ay bago ako umiksena, ay ang Panginoon muna yung umiksena sa buhay niya. Kaya hinintay ko siya mga kapatid na pumasok sa kwarto, although yun ay
12:12 na siguro, habang hinihintay ko siya. At yun, at nakita ko mga kapatid, na bago ang lahat ay unahin natin ang ating Panginoon. So karawan po ng aking asawa, so blessed birthday. God bless you. Amen. So kahapon din po ay karawan ng aming anak, Sister Yang. So binanggit ko na rin, grinit ko na din yung aking asawa kagabi. So ako lang nagbigay ng example, mga kapatid. So kahapon ay birthday ng aming anak, mga kapatid. So pasensya na kung kaunti lang po yung handa namin at yung iba ay hindi po na-invite. At bukas din po ay inuuna ko na pong batiin ang ating pastor ng isang blessed birthday. So, pastor, ay God bless you po at pagpalain ka po ng ating Panginoon. So, kasabayan niya po ang ating kapatid, Sister Janibel, kung nakikinig ka, God bless you na ikaw ay nasa Middle East. At sa Martes po, ako naman po yung magbe-birthday, mga kapatid. So, sabi nga po ng ating pastor ay ayaw niya na merong handa bukas. Ayaw niya ng handaan. Pero kung meron, sabi ko, di naman yan matatanggihan, mga kapatid. So, di ko alam kung anong plano ni Mr. Mated, mga kapatid. So, God bless you all, mga mahal na kapatid. At nais po namin na magbalik ng papuri. At sabi nga po ng awit na ito ay praising and thanking. So, sinerge ko po yung awit na ito. Ano ang ibig sabihin ng praising and thanking? At isa lang po yung pinapakita ng Biblia. Ito ay pagpupuri, rejoicing, joyful. Kasi nga praising at pasasalamat sa Panginoon. So kami po ay nagagalak na magbalik ng awit sa Panginoon. At nawa po ito ay maging pagpapala. Sabi nga ni Brother Billy, kahapon ay natuloy din yung awit na ito kasi ito po ay nung Thanksgiving natin noong December 30. So natuloy po sa araw na ito, mga kapatid. So nais po naming umawit. Amen. Pwede ba natin palakpakan natin, Panginoon? Amen. Hallelujah. Amen.
Panginoon lang po may balik ang lahat ng kapurihan.